gagawin natin kapag umaatake ang ating mga kaaway? Pagdating po sa banal na kasulatan, kapag tayo po ay inatake ng mga kaaway, hindi po state of lawlessness ang ating pong ipairal o martial law, kundi ang ating pong ipairal ay ang ating matibay na panghahawak sa kapangyarihan at kalakasan ng ating Panginoon. Hindi sa ating sariling kamay, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas at kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya nang sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, nang sabi rito ni Pablo sa mga mamamayan, sa kahuli-hulihan patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Ibig sabihin, huwag tayo magpabaya sa ating sarili, kundi lagi nating isuot yung kapangyarihang kaloob ng Diyos sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang lakas, hindi sa ating sariling mga lakas. At ngayong umaga, nais ko kayong dalhin sa isa pong kasaysayan sa banal na kasulatan na kung saan makapagbibigay sa atin ng leksyon anong dapat natin gawin kapag umaatake ang kaaway. Ito po ay sa 2 Kings chapter 18. 2 Kings chapter 18. Babasahin ko lang po yung ilang bahagi ng kabanatang ito. Ngunit atin pong susuyurin ang buong kabanata at ilang bang mga kabanata upang maunawaan natin ang kasaysayan sa buhay po ni Haring Hezekiah. Basahin ko lang po ang ilang portion, verses 17 to 20 ng 2 Kings 18. Ito po yung pinadala ni Sennacherib ang mga taong ng Haring Assyria para lusubin muli itong si Haring Hezekiah. Ganito ang sabi sa 17. Isinugo ng hari ng Assyria ang Tartan, ang Rabsaris, at ang Rabsake na may malaking hukbo mula sa Lakish patungo kay Haring Hezekiah sa Jerusalem. At sila'y umahon at nakarating sa Jerusalem. Nang sila'y makarating, sila'y pumasok at tumayo sa tabi ng daluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa salansangan patungo sa parang na bilaran. Nang matawag na nila ang hari, lumabas kanila si Eliakim na anak ni Hilkias na siyang katiwala ng bahay, at si Sebna na kalihim, at si Joa na anak ni Asaph na tagapagtala. At sinabi ni Rabsake sa kanila, sabihin ninyo kay Hezekias, ganitong sabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria, sa ano ninyo ibinabatay ang pagtitiwala ninyong ito? Iyong sinabi, ngunit mga salitang walang kapuluhan, may payo at kalakasan sa pagkikipagdigma. Ngayon, kanino ka nagtitiwala na ikaw ay maghimagsik laban sa akin? Ito yung panawagan ng kaaway na lumuso kay Haring Hezekiah. O lahat tayo binigyan sa Panginoon. Nalangin pa ang Panginoon, ay namin magtiwala sa aming sarili. Nais namin ipakita niyo, ilinaw ninyo ang mga leksyon sa kasaysayang ito na amin po maibabatay sa buhay namin sa kasalukuyan. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang dapat namin gawin kapag umatake ang aming mga kaaway sa aming buhay. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Nauli ko na ng kasaysayang ito, si Hezekiah, ang kanyang ama ay naging hari ng Huda, ng pangalan niya ay si Haring Ahaz. No? Si Ahaz. Si King Ahaz, siya yung pinaka-evil and wicked king sa Judah. Napakasama niya, sapagkat siya ay lumalaban sa Diyos at hindi niya sinusunod ang kautusan ng Diyos, kundi siya ay nagrebelde at ginagawa niya ang lahat ng karumalduman na ginagawa ng mga Gentiles. Ito ay makikita natin sa chapter 16 verse 2 to 4, sa ilang mga talata lamang gusto kong linawin. Ganito ang buhay ng ama ni Hezekiah.
Si Ahaz ay 20 taon nang siya'y magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon ng Diyos na gaya ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Sa halip, siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, maging ang kanyang mga anak na lalaki ay pinaraan sa apoy, ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa mataas na dako, sa mga burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. Nung mapapansin natin, pati yung mga anak na kanyang inihandog doon sa apoy, ibig sabihin, pinapatay niya at inihandog, ginaya niya masunod yung kanyang anak upang siya sumamba sa kanyang sinasambang Diyos. Ganyan kalupit, ganyan katindi ang pagkasama at evil, wicked itong si Haring Ahaz, bagamat alam natin na walang maaaring uupo sa trono sa kaharian ng Huda o sa Israel na hindi kalooban ng Diyos. So bali, ito po ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para siya ay maglingkod sa ibang Diyos at ang kanyang mga anak ginagawa niyang sakripisyo. Ngunit mayroon din siyang anak na godly at ito ay ang siyang pumalit sa kanya, walang iba kundi si King Hezekiah. Tingnan natin ang isang bahagi ng buhay ni Hezekiah kung sino siya. Chapter 18, verse 3 to 5. Ganito. Siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Kanyang inalis ang mga taas na dako, winasak ang mga haligi, at binagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito'y tinawag na Nehostan. Verse 5, siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Huda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Ito po ang naging anak ni King Ahaz. Pinapakita natin na ang bawat isa na tao sa ating buhay, sa buhay na ito, ay may kanya-kanyang sariling responsibilidad. Hindi dahil ang ama ay masama, ay maging masama na rin ang anak. Depende yun sa anak kung susunod siya sa hakbang ng kanyang ama. Ngunit, ang isang anak ay maaring putulin ang kasamaan ng kanyang ama sa magitan ng kanyang pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. At yan ay nangyari kay Hezekiah. Lahat ng itinayo na dambangan ng kanyang ama, kanya itong binagsak, sinunog niya ito, at kanya itong sinira lahat. Kaya si Hezekiah at ang buong bayan ay dumanas po ng kasaganaan, katiwasayan, dahil ang Diyos ang nagahari sa kanila. Subalit, hindi dahil sila po'y nagkaroon ng kapayapaan ay panatag ng buhay, mayroon siyang kaaway. At sa katotohanan, itong si Hezekiah, siya po ay inatake ng kanyang kaaway 2 beses. Sa una, ito'y sa pangunguna ng king o hari ng Assyria sa Sennacherib at binagsak niya ang Jerusalem, binagsak niya lahat. Kaya walang nagawa itong si Solomon, kundi siya ay humingi ng tulong sa ibang bansa, sa Ehipto. At kanyang hinubaran ang mga ginto, ang kanyang ang templo upang bigay sa kanya at nangyari na sila'y talunan. Pero hindi nagtagal, pinalusot na naman ni Haring Sennacherib ang ilang mga bansa para atakihin na naman itong si Nehemiah at ang kanyang kaharian. At muli silang nilusog. Umatake na naman ang kaaway. Ano ngayon ang makukuha natin leksyon sa puntong ito, sa buhay ni Haring Hezekiah? Na dalawang bagay po ang gusto kong ipagdiinan sa atin dito. Actually, tatlong bagay po ang ating dapat tignan kung ano pong kahulugan nito. Unang-una po, ang pag-atake ng kaaway ay nagsisimula po sa banta. Hindi ito biglaan, kundi mayroon po talagang banta. Nagbabanta ito. Ito yung threat kay Hezekiah na lumalarawan sa bawat mananampalataya na ang problema, ang kaaway natin, ito ay mayroong mga banta. Gaya ng ating bansa ngayon. May mga banta po, no? Bagamat may mga
peace process na ginagawa, pero mayroong bakbakan sa kabila ng proseso ng peace talks na ito. May mga banta pa rin. Sa panahon ito, ganun po ang nangyari. Natingnan natin ang mga bantang pamamaraan ng kaaway. At maaaring sa buhay natin, iba't ibang banta, hindi lang ng kaaway natin, alam natin, hindi tayo nagipag-away sa tao, kundi ang kaaway natin ay mga spiritual, kasalanan, iba pang mga pagsubok, problema, mga pananakot. Pero tingnan natin ang picture, paano po magbanta ang mga kaaway kay Hezekiah. Ating basahin ito simula sa verse 17 ng ating text, 2 Kings 18. Tingnan nyo ang sabi sa verse 17. Gusto ko lamang itong tignan mga bahaging ito. Ang sabi rito sa verse 17, isinugo ng hari ng Assyria ang Tartan, ang Rabsaris, at ang Rabsaki na may malaking hukbo mula sa Lakis patungo kay Haring Hezekiah sa Jerusalem. At sila'y umahon at nakarating sa Jerusalem. Nang sila'y makarating, sila'y pumasok at tumayo sa tabi ng daluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan patungo sa parang ng bilaran. Ano po pinapakita rito? Grabe pong hukbo ang dumating. Ang ating pong kaaway, anumang kaaway natin, ang unang ng ginagawa ay nagpapadala sila ng banta. At ang banta, unang-una, ito po ay nagtatanim ng takot. Pananakot po ang dala rito. Pinakitang grabe ang kaaway. Ganon din tayo kung minsan, kapag mayroon tayong problemang dumarating, ang nakikita natin kung gaano kalaki ang problema at gaano karami ang mga nakakabit dito. Wala pong ibang layunin kundi pahinain po ang ating mga tuhod pagdating sa problema. At hindi lang yon, verses 19 to 20, ganito ang sabi. At sinabi ni Rabsaki sa kanila, sabihin ninyo kay Hezekiah, ganito ang sabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria, sa ano ninyo ibinabatay ang pagtitiwala ninyong ito? Iyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang, may payo at kalakasan sa pagkikipagdigma. Ngayon, kanino ka nagtitiwala na ikaw ay maghibagsik laban sa akin? Ito yung mga pananalitang mahina na, natakot na ang bayan ng Israel, pero pinarurupok pa ang kanilang puso sa pamamagitan ng bantang ito. Yan po problema sa atin. Pinarurupok ang ating puso kapag ka umaatake ang ating kaaway. At hindi lang yan. 21. Narito ngayon, ikaw ay umaasa sa Ehipto, sa baling tungkod na iyon, natutusok sa kamay ng sino mang taong sasandal dito. Gayon si Paraon na hari ng Ehipto sa lahat ng umaasa sa kanya. Ano yung pinapakita rito? Pinahiya si Hezekiah sa kanyang paglapit sa haring Ehipto, nang mismo ang Ehipto daw ang siyang nakakasugat sa mga humihingi ng tulong sa kanya. Mahina, nakakatusok ng kamay. Ganito rin po ang nangyari sa buhay natin. Kapag mayroong problema, may banta na pinarurupok ang puso natin, pinapahiya tayo sa ating mga inaasahan. At hindi lang pinapahiya, verse 22, ngunit kung inyong sasabihin sa akin, kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Hindi ba siya yung inalisan ni Hezekiah ng malataas na dako at ng mga dambana na sinasabi sa Huda at Jerusalem, kayo sasamba sa dambanang ito sa Jerusalem? Ito naman ay paninira. Saan kayo titiwala? Sa Diyos ninyo? Na dati sinasamba sa ibang mga taas na bundok, pero ngayon binagsak ni Hezekiah yan. Bakit kayo magtitiwala dyan? Pinabagsak ni Hezekiah, inalis lahat yung mga groto na yon. Ito ay paninira na naman sa pagkatao ni Hezekiah. Verse 23, halika ngayon, makipagpustahan ka sa aking Panginoong
hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung makakaya mong lagyan ng mga kabayo ang mga iyon. Ano namang klaseng paninira ito o banta? Ito'y panliliit sa kakayanan ni Haring Hezekiah at mismong bayan ng Jerusalem. Ang sabi nitong si Rabsakeh, halika, bibigyan ko kayo. Tingnan niyo kung gaano kayo kalaka. Bibigyan kayo ng 12,000 kabayo. Punuin ninyo yung sundalo. Ibig sabihin, wala pa kayong 200. Napakahina ninyo. Pagmamaliit ang kanyang ginagawa. Nararamdaman ba natin ito? Pwede ba na-identify ba natin ang sarili kapag may problema tayo? Nangliliit tayo, pinagbilangan loob, tapos nakapaya tayo sa ating mga ginagawa, at minsan minamaliit tayo. Alam nyo, ito yung paglalarawan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganyan katindi ang dumarating na kaaway natin sa ating buhay. 24, sabi, paano mo may tataboy ang isang punong kawal mula sa pinakamahina sa mga lingkod ng aking Panginoon? Samantalang umaasa ka sa ito para sa mga karwahe at mga bayo. Kasi sinasabi nitong kalaban, kahit yung pinakamahina namin sundalo at yung pinaka-general mo dyan, hindi niya kayang talunin yung aking pinakamahina sundalo. Ganyan kayo kahina. So, grabe po talaga ang kasinungalingan nitong kaaway. Marami pong kasinungalingan. Alam niyo, sinusundan ko yung usapan ng peace talk, ano? Malay ko, ganun din ang nangyari kay Duterte. Pero may peace talk, noong araw pa yan, sa kung sino ang presidente natin. Pero habang nakipagpulong ng peace talks doon sa Geneva ba yun? Sa Norway. Pero ang galamay nila, pinapatay yung ating mga babae. Pinapatay nila, pinupugutan pa. Grabe! Puros kasinungalingan. Dapat matapos na ito. At walang ibang presidente maaaring tumayo at makagawa nito maliban sa presidente natin ngayon. Wala pang gumagawa niya. Lahat ng panginginan loob, pawalang paniniwala, pagdidin lang, lahat na nila. Pero tanda natin, hindi taong kaaway natin. Ang ating pagkikipagdigma ay sa larangan ng espiritual. Tayong Kristiyano. Ang kaaway natin si Satanas, kaaway natin ang mundo, at kaaway natin mismo ang ating sarili. Pero pinapakita rito ang larawan ng ating pagkikipagdigma bilang Kristiyano, nakikita natin sa kasaysayan ng banal na kasulatan kung paano binabagsak ang mga tao ng Diyos, paano pinahiya, paano pinararantangan, paano naghahari ang mga mayayabang, mga kaaway na walang takot sa Diyos. Meron din po kalagayan ng ating pansariling buhay bilang sa Kristiyano. Kaaway natin ay ang Diablo. At ang Diablo, marami siyang paraan, marami siyang galamay. Karamihan ang ginagamit ng kaaway natin ngayon, actually wala siyang kapangyarihan. Ayon sa banal na kasulatan, siya po ay nakapiring, siya po ay nakabilanggo ngayon. Pero andyan yung kanyang mga galamay na kumikilos. At marami siyang mga galamay na sila'y nangangaral na parang sila'y sugo ng langit. Kung mangaral sila, magagaling. Kung magsalita sila, nakakainganyo, maaakit ka. Kaya kung mahina ka sa iyong doktrina, sabi sa Ephesians chapter 4, kung ikaw ay mahina sa doktrina, sa iyong pananampalataya, para kang alon na tinataboy-taboy ng mga alon ng iba't ibang aral na sa ating paligid. Sapagkat sabi sa Corinthians, ang mga lingkod ni Satanas ay tulad ng lingkod ng liwanag. Magagaling sila magpaliwanag. At ang kukunin nila ay ito sa inyo. Tandaan nyo, ito ang ikukumbinsin sa inyo. Sapagkat once na nag-give up yung ating mind, give up din ang buo nating body. Pero sa Panginoon, hindi ito ang ginagamit, ang target ng Panginoon, kundi ito, puso. Na ano man ang ating narinig, dapat dumating sa ating puso, sapagkat ang puso ang binatago ng Diyos.
At kapag nabago ang puso ng isang tao, lahat na nasa kanya ay bago. Kaya kung kayo'y nakikinig ng mga aral na nai-entertain kayo dito sa tenga, humahanga kayo sa mga preacher, sa mga teacher, dahil sa kanilang mataas na knowledge, pero walang pagbabago sa puso mo, hindi mo kayang talikuran ng pagsisinungaling mo, hindi mo kayang talikuran ang kasalanan mo, hindi mo kayang ituwid ang kasalanan ng mga anak mo, mga kapatid, dito lang yan. Maging matalino kayo sa pakikinig. Sapagkat ang motibo ng kaaway ay ganito sa John 10:10. Ang sabi sa John 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Hindi po katanyagan, hindi po pagka-asenso na buhay, kundi buhay na tamang buhay at masaganang buhay bilang isang Kristiyano. Yun ang layunin ng Panginoon. Hindi po nangangako ang Panginoon na kapag ikaw ay naging Kristiyano, yayaman ka, uunlad ka, sisikat ka. Yan ang taktika ni Satanas. Sapagat dito tayo kinukuha. Hindi kaya ni Satanas yung puso natin na ma-convert, pero pwede niya i-convert ang ating mind. Ang sabi ni Satanas sa Matthew chapter 4, ikaw ba ang anak ng Diyos? Tignan mo, lahat ng katanyaganan sa libutan ito, ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lamang sa akin. Ipapakita sa iyo ni Satanas ang magagandang pangarap sa libutan ito, pero hindi niya kayang pasukin ang puso mo na kung saan Diyos lamang ang makapagbabago. Maging matalino kayo, mga kapatid. Lahat po ng panlilinlang, lahat ng banta ng ating kaaway, makikita natin sa picture kung paano binantaan itong si Hezekiah. Pinanalahanan tayo magbantay, ang sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapat. Napakaraming demons itong si Satanas. At ang mga kasangkapan sa Satanas, hindi mo alam kung sino. Tulad ngayon, na si Presidente Duterte nagsumusuporta ng mga pagkain, tulong, medisina doon sa bayan ng Davao. Pero hindi niya nalalaman, pati mga Abu Sayyaf ang nabibigyan ng suportang ito. Dahil ang mga miyembro ng Abu Sayyaf ay tulad lamang Pilipino, kasama doon sa Davao. Ganyan po katindi ang taktika ng ating kaaway. Mismo sa sariling bahay natin, hindi natin nakikita na ang ating miyembro ay ginagamit mismo ni Satanas upang tayo ilayo sa Panginoon, upang tayo iligaw sa layunin ng Panginoon. Kapag nakikita ninyo anumang pong kilos, anumang paniniwala sa bahay natin na tinuturuan kang manlamig sa Panginoon at lumayo sa Panginoon at lumayo sa mga means of grace ng Panginoon, without maging maingat tayo sapagkat hindi mo alam, bagamat anak mo, bagamat nanay mo, pero instrumento siya para panghinain ka sa iyong pananampalataya. Mag-ingat tayo. So yun po yung banta, mga kapatid. Be wise. Kristiyano. Dapat tayong laging gising, magbantay sa ating pananampalataya. Di na talaga, kadalasan ang banta ng kaaway ay isang pagsubok sa atin. Pagsubok sa atin. So una, dito sa kasaysayang ito, pinapakita sa atin dito yung banta. At yung banta ay nagiging pagsubok. Pagsubok. Ito yung pagsubok kay Hezekiah. Natignan natin ang dahilan ng pagsubok ng Diyos. Ito lang magandang dapat tignan natin. Ano bang problemang dumating sa atin? Na kung minsan tayo mismong miyembro ng pamilya, hindi tayo nagkakaunawaan, nagkakalit-galit tayo, nagkakaaway-away tayo, hindi tayo pumapasa sa pagsubok. Kung minsan naman pagka dumating sa atin ang banta na malaking problema,
umatras tayo, tumatakbo tayo, sumusuko tayo. Hindi tayo pumapasa sa pagsubok. Dapat nating malaman na ang pagsubok, mayroon pong dahilan. Unang-una, ang pagsubok na dumating, tulad ng dumating kay Hezekiah, ang pagsubok ay mula sa Panginoon. Pero ang pagsubok ng Panginoon, kung hindi natin ito tinitignan na mula sa Kanya, hindi natin inamin na walang bagay na nangyari sa atin na hindi niloob ng Panginoon, tiyak yun, papasok tayo ng lahat ng problema ito, ang pagsubok nito ay mula kay Satanas. Mag-ingat tayo dyan. Ito po nangyari kay Hezekiah. Dumating po ang problema ito o pagsubok sa buhay ni Hezekiah dahil ito'y niloob ng Diyos. Bakit? Dahil ba si Hezekiah ay masamang tao, masamang hari? Wala. Sinabi na, nabasa natin kanina, ginawa niya kung anong ginawa ng kanyang ninunong si David. Tinanggal niya lahat ng mga bagay na kung saan sasamba ang mga tao sa Diyos-Diyos. Nilinis niya lahat, inalis niya ang mga tinayo ng kanyang ama. Pero, ang katotohanan, nasubok si Hezekiah dahil sa ginawang masama ng kanyang ama. Mga kapatid, minsan, dapat nating unawain din na hindi lahat ng ating pagsubok ay bunga ng ating kasamaan o ating kasalanan, at hindi rin lahat na nakapagsubok na sinusubok lamang tayo upang tayo po ay maging isang matibay na mananampalataya, kundi tayo po ay nasusubok sa pagdating po sa consequence na ginawa ng ating magulang. Kaya sinasabi kay David, nung si David ay kumprontahin ni Prophet Nathan, gumamit si Prophet Nathan ng isang parable, ng isang mahirap na tao na may alagang tupa, pinakamaman yung tupang yun, pinaliliguan niya, sinusukan niya ng ribon, pinapapamuan, tinatabi sa pagtulog. Minamahal niya. At dumating ang isang foreigner sa kanyang kapitbahay na mayaman. Ang ginawa ng mayaman, kinuha yung kaysa isang tupa nitong mahirap at yun ang kinatay at binigay sa kanyang bisita. Mayroong ganyan gumagawa sa atin, no? Pagsasamantalang ka para ipakita na yung kabutihan ginawa mo sa bisita ay mula sa iyo. Nangyari yun sa kapatid ni Mama, si Belen. Yung kapatid ni Mama, si Belen, may bulat na nahilig magtatanim ng bulaklak yun sa paligid. Wala, yung bahay namin doon, walang ibang bakod kundi pala yung bulaklak. Pero ngayon, pinatayuan namin unti-unti, no? Yung may pader na ngayon. Ngayon, yung bulaklak na yun, ang dami humahanga. Yung katabi namin, na nagkaroon kami ng kaso sa kanya dahil yung kanilang kusina, pinalakpas sa lupa namin, doon sa, kaya pinapadira namin para lang matanggal yung kanyang pader, yung kanyang kusina, kasi lumakpas na siya. Naging usapin yun, hindi niya alam, hindi namin kinukwento, pero pinapadira namin yung partunigin siya. Yung asawa niya, kumuha ng mga bulaklak doon sa bakuran ni Belen, na hindi alam ni Belen, dahil may umorder ng bulaklak mula sa ibang bayan. At noong may bigay yung bulaklak, binigay ang halaga 500 isang tali. Isang tali, 500. At sinabi sa kanya. Kaso lang, mabilis ang balita, nabalitaan ni Belen na gano'n ang ginawa. Masakit yan, di ba? Nagawa niyo ba yan? Na imbis ikaw dapat magbigay ng sakripisyo na ano yung dapat ibigay mo ay sinasamantala natin kapatid na kunin sa kanya para ipakita tayo ay generous. Ito nga nangyari, mga kapatid. Inani ni Hezekiah ang kasamaan ng kanyang ama. Ngayon, kung ito ay dininay ni Hezekiah, hindi na pagsubok yun. Tingnan niyo si Nehemiah. Yung tinding pagbagsak ng bayang Israel, ang sabi niya, forgive us, forgive me, Father. Inako ni Nehemiah ang kasalanan ng kanyang bayan. Tingnan niyo si Daniel, inako ni Daniel ang kasalanan ng kanyang bayan. Hindi niya dininay.
Tanda natin, ang pagsubok na dumating sa ating buhay, hindi dahil sa ating pagkakamali, kasalanan, marahil sa ating mga magulang din. Ikalawa, ang pagsubok ay hindi lamang mula sa Panginoon na itinutulot yung kasalanan ng ating magulang, kundi ang layunin ng Panginoon ay makita ang ating totoong panampalataya sa Kanya. Kung tayo po'y mananampalataya, ano gagawin natin? Tutundin natin ang Diyos. Bakit mo pinarusahan sa kasalanan ng tatay ko, sa aking mga magulang? Mayroon pang doktrina ng araw yan dito, kung tawag yan deliverance. Alala niyo ba yun? Na ikaw mismo pasusukain ka ng kasalanan ng nanay mo. Kailan sumugok, lukutin mo yung ano mo para ma-deliver ka, deliverance eh. At anong pinasusuka sa iyo? Yung kasalanan ng nanay mo, kasi yung nanay mo dahil kaya ka naghirap ng ganito. Mali po pangangalan yan. Ang totoo, anumang kasalanan, anumang problema dumating sa atin, pagsubok yan sa ating pananampalataya. So anong reaksyon dito ni Nehemiah nung malaman niya ang nangyayari ito? Alam ni Nehemiah ang history ng kanyang father. So paano yung kanyang mga kapatid sinusunog doon to sacrifice sa kay Baal? Alam ni Hezekiah niya. Pero na-realize ni Hezekiah, hindi sa Diyos yun. Kaya pagdating sa kanya, talagang sumunod siya sa akbang ng gabi. Tingnan natin ang reaksyon sa mga pagsubok dumating kay Nehemiah. Ano pong nangyari? Si Nehemiah ang hari dito, kaya sunod-sunuran ang kanyang buong sambayan, buong kingdom. Kung masama tayong leader, lahat yung ating mga nasasakupan mo, kung asahan may mabuti dyan. Tulad ng ama, kung tayo masama, mamanahin ang ating mga anak niya. Isang putulan sa iyo, hindi ko nalubanggitin. May akong kilalang tao, katulad rin. Paano niya gulpihin yung kanyang panganay? Balang araw, dumating araw, yung panganay, kinugulpi yung kanyang kapatid. Kasi yun natutunan sa tatay niya. Kaya kung yun ay may katwiran tatay niya, gulpihin siya, kahit walang kasalanan, yun din na yung katwiran niya, bukbukin niya yung kanyang kasunod na kapatid. Like father, like son. Hindi dapat pinunumagyan sa Kristiyan. Magsimula tayo sa bilang magulang na minamahal kayo ng anak, hindi kayo sinusuka na natin ba? Anong ginawa nitong si Hezekiah at buong Israel nang dumating ito? Tingnan nyo sabi sa chapter 19, verse 1. 2 Kings chapter 19, verse 1. Nang ito'y marinig ni Hari Hezekiah, pinunit niya ang kanyang mga suot, nagbalot ng damit sako at pumasok sa bahay ng Panginoon. Ano pong gesture yun? Ito'y pagpapakumbaba. Sa panahon yun, kapag pinunit ng isang tao ang kanyang damit, sabihin siya ay nasasaktan, nagsisisi. At kadalasan naglalagay ng abo sa kanyang ulo bilang tanda na siya po'y talagang sising-sisi sa kanyang kasalanan. At pumasok sa templo ng Panginoon si Hezekiah. Na-realize niya, kalooban ng Diyos na anihin ko ang kasamaan ng aking ama. At walang ibang solusyon doon kundi tanggapin kung may kababaan. Kung ano man ang consequence na ginawa niyo. Kung ating titignan yung sabi ng Psalmista chapter 10 verse 17, ganito pagkakasabi, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo, iyong palakasin ng kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pandinig. Yan ang sinabi, yan ang naging ugali ni Hezekiah. At hindi lang yun. Nung magpakapapa si Hezekiah, inamin niya na kailangan, para sa kanya, kailangan may pakita niya kanyang paniniwala sa Diyos na tama ang Diyos sa kanyang gawad na sila ay dumanas ng ganitong problema, ibinaba niya ang kanyang sarili, dahil wala ibang solusyon eh. Kundi magpakababa, hindi na dapat lumaban sa Diyos. At pagkatapos, verse 2 hanggang 4, ganito sabi niya,
Kanyang sinugo kay Propeta Isaias na anak ni Amos, sina Eliakim, nakatiwala sa bahay, si Sebna nakalihim, at ang matatanda sa mga pare na may mga balot na sa damit sako. Sinabi niya nila sa kanya, ganito ang sabi ng hindi si kaya, ang araw na ito ay araw ng kabagabagahan, ng pagsaway at ng kahihiyan. Ang mga bata ay dumating na sa kapanganakan at walang lakas upang sila'y may buwan. Marahil ay narinig ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng mga salita ni Rabsakeh na siyang sinugo ng kanyang Panginoong Hari ng Assyria upang tuyain ang buhay na Diyos at sawayin ang mga salita ng narinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya't itinaas mo ang iyong panalangin para sa nararabing na iwan. Ano itong pinapakita doon? Hindi lamang si Hezekiah at buong bayan ay nagpakababa, hinanap pa nila ang kalooban ng Diyos mula sa salita. Hindi sila gumawa ng anumang hakbang, kundi hinanap nila muna sa salita ng Diyos anong dapat nilang gawin. At pagkatapos, verse 14 to 19, they prayed. Talagang sila ay mayroong corporate prayer meeting at that time. Napakalakas po ang panalangin ng nagkakaisang iglesia, membro ng iglesia. At dahil dyan, ang ating babasahin, verse 20, 34, dito sa 2 Kings 19, lumaktaw tayo, 20 to 24, dito pagka 34, sabi, pagkatapos ay nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Hezekiah na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria, ikaw ay aking pinakinggan. Pinakinggan ng Diyos itong si Hari ni Hezekiah. Itong salita ng Diyos, ng Panginoon tungkol sa kanya. Hinahamak kanya, kinukutya kanya, ikaw na anak ng babaeng birhen ng Zion, iniling niya ang kanyang ulo sa likuran mo, ikaw na anak ng babae ng Jerusalem. Tingnan niyo, nakikita ng Panginoon ang lahat ng panlalait ng kaaway ni Nehemiah sa likuran niya. Nakikita ng Diyos lahat yan. Sino ang iyong hinamak at kinutya? Laban kayo mo itinaas ang iyong tinig at ang kapalalo ang itinaas ng iyong mga mata. Laban sa banal ng Israel. Sino bang banal ng Israel? Ang Panginoon. Na, hanggang 34 kung babasahin yung paano ipinagtanggol ng Diyos ang bayan niya, ang hari niyang mapagpakumbaba na hindi man lamang lumaban ayon sa kanilang sariling lakas o paraan, naghintay sila kung anong paraan ng Diyos para sila'y tumayo, tumatak sa harapan ng tao. Sa madaling salita, tignan natin yung tatlo. Banta, pagsubok, pananagumpay. Turad, yun ang prinsipyo lagi ng Panginoon eh. May banta, tumawag ka sa Kanya. Unawain mo, pagsubok ito sa iyo kung kailan ka tatawag sa Kanya. At ikatlo, ang Diyos ang gagawa ng pananagumpay. 34 hanggang 37, nakikita natin na nagtagumpay si Hezekiah 10 ng kanyang sambayan. Unang-unang mapapansin natin paano nagtagumpay si Hezekiah. Verse 34. Sapagkat ipinagtanggol ko ang lungsod na ito upang iligtas ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. Sino po nagtanggol sa bayan ng Israel? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagtanggol sa bayang Israel. Panginoon ang tagapagtanggol ng bayan. At ito rin paalala sa atin, mga kapatid, Romans chapter 8 verse 31. Bilang mga tao ng Diyos, if God be with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa ating panig, sino maaaring pumalaban sa atin? Tanda natin, nagtagumpay sila, hindi sa kanilang lakas, kundi sa kanilang pagpapakababa at pag-amin at paghihintay sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Kaya ang Panginoon ang gumawa ng pagtatanggol.
At mapapansin natin na hindi lamang nagtanggol ang Panginoon sa kanila, kundi ang Panginoon ang tumalo sa Assyria. Tingnan ang sabi sa 35 hanggang 37. Nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng taga-Assyria. Kita nyo, 185,000 soldiers ang pinatay ng anghel sa Assyria. At nang ang mga tao ay maagang bumangon, kinumagahan, narito, silang lahat ay mga bangkay. 36, pagkatapos ay umalis si Sennacherib, na hari ng Assyria, at umuwi at nanirahan sa Nineveh. Habang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch na kanyang Diyos, pinatay siya ng mga tabak ng kanyang mga anak na sila Adramalik, si Sarezer, at sila'y tumakas patungo sa lupain ng Ararat. Si Esarhaddon na kanyang anak ay nagharing sa palit niya. Nakita niyo, hindi na lumaban itong si Hezekiah, kanyang mga sundalo, pero ready sila sa pagkikipagdigma. Pero sabi ng Panginoon, siya ngayon ang makikipaglaban. Sa higit na 185 soldiers ang napatay. Now, mayroon ba kayo naalala na ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanyang mga tao? Ang kailangan lang nila ay magtiwala, gumawa kung anong dapat nilang gawin, at hayaan nila ang Diyos ang siyang gumapi ng kanilang kaaway. Si Moises, nalala niyo? Ang sabi ng Panginoon kay Moises, anong iniiyak-iyak mo dyan? Iparo mo yung iyong tungkod sa dagat at pabubukahin yan at kinabukasan tatawid ang bayan at akong bahala doon sa kaaway sa likuran. Maglalagay ko ng haliging apoy sa kanilang unahan at sa hulihan upang hindi sila makatakas. At kapag kayo sinunod na doon sa gitna ng karagatan, ating tatanggalin, magkakaroon ng gagawa siya ng putik, malambot na lupa doon at ang kanilang mga gulong ay magkatanggal-tanggal at itatapon ang dagat upang sila ay mamatay. Ilang daang libo ang namatay na sundalo ng Ehipto. Ang ginawa lamang ng bayang Israel ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at lumakad sila patungo sa kanilang pag-ahon sa dagat. Si Jehoshaphat, ano nangyari kay Jehoshaphat? King Jehoshaphat. Ang sabi ni King Jehoshaphat, Panginoon, napakarami pong kaaway dito, hindi namin kaya. Parang sinasabi, 1,000, ang ratio, 1,000 to 1. Isang sundalo namin, Panginoon, kalaban 1,000. Paano kami? Ano gagawin namin? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, magtiwala kayo, ako ang makikipaglaban sa inyo. Ang gawin nyo lamang humarap na kayo'y handang makipaglaban. So, ang ginawa ni Diyos sapat, tinawag niya ang lahat ng mga libintang nangawit. At sila'y nagsiawitan. Pero hindi ko ibig sabihin, mag-awit tayo, lahat ng problema natin matatanggal. Dito paniniwala ng ibang born again. Na kailangan thankful joy, para mawala yung problema. Madideliver ka, hindi po yung application doon. Ang application doon, na dapat gawin natin lamang na tayo sumasampalatay, nagpupuli sa Diyos, at ang Diyos ang bahalang sasakop sa mga kaaway natin. Ano nangyari? Nagtagumpay sila, hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa pagkikipaglaban, kundi sa sandaling ito, sila ay nagpakumbaba, nanalig, at sila ay nagtagumpay, hindi dahil sa kanilang lakas. Ano ito sa atin, mga kapatid? Sa ating kaaway, hindi tao, hindi sundalo, kundi ang ating kaaway ang ating kasalanan, ang ating mga pagkakamali, ang ating mga sadyang kasalanan, ang ating kasamaan, ang ating hindi sinasadyang kasamaan. Mga kapatid, ang kailangan lamang nating gawin upang tayo magtagumpay sa problemang ito, sa amba at atake ng kaaway at parusa dito, ay magpakumbaba tayo, lumapit tayo sa Panginoon at hingin natin ang kapatawaran sa Kanya, at si Kristo ang gagawa at gumawa ng lahat. Siya namatay sa krus, siya nagdusa, siya ngayon ang nalibing upang lahat tayo nagtitiwala sa Kanya ay mananaig sa ating kasalanan. Once na tayo po'y nag-confess ng ating kasalanan, actually ang Diyos ang
nagbura ng lahat ng ating kaaway. Hindi na kailangan tayo magdusa. Hindi makita ng ating pagtirik ng kandila, pagmamarcha, punta sa Manawa kung saan, kundi ang sumampalataya sa ating Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Yung po ay larawan kung paano nanaig si Hezekiah sa kanyang kaaway, na ang Diyos ang tumalo dahil sa kanyang pagpapakababa. Yan din ang ating dapat gawin. Hindi natin kayang supuin ang kasamaan, parusa ng ating kasalanan. Hindi natin kayang supuin at pagtagumpayan ng kasalanan ng ating mga magulang. All we have to do is to humble ourselves, confess na we are nothing, at kailangan lang natin ang biyaya ng Diyos upang manaig ang kanyang biyaya sa lahat ng ating problema. Sa ano pong leksyon, maano natin makuha rito? Una-una, huwag natin tularan yung tatay ni Hezekiah, ni Haring Hezekiah. Alam nyo, yung tatay ni Hezekiah, binless siya ng Panginoon na makuha niya yung pinakamataas na tungkulin sa bayan ng Israel. Siya tumanyag, siya naging makapangyarihan. Pero, ang kanyang kapangyarihan, ginamit niya sa kanyang pansariling interes. Ginamit niya ang kanyang sariling layunin para malagana ang kanyang pamilya. Totoo, wala siyang naging anak doon na tulad kay Hezekiah, lahat katulad niya. Sinamantala nila yung pananagana nila para masunod yung gusto nila. Masunod yung kiliti ng kanilang laman. Ang sumamba kay Molok, ang sumamba kay Sedrok, at mag-alay ng kanilang anak, patayin sa harapan ng Diyos. Well, sa ating panahon din, ano ba, bakit tayo nagsisikap ng trabaho? Bakit tayo nagpapakaya para ibigay ang luho ng ating mga anak na hindi natin natuturuan ng daan ng Panginoon? At nakikita natin nagiging spoiled yung ating mga anak, hindi natin tinuturo sa kanila sa ating good example na pagdating ng prayer meeting, pagdating ng Sunday, kailangan makita ng ating mga anak na tayo po ay may sigasig at may init na mayroong pagmamahal na makipagtagpo sa Diyos. Anong ginagawa natin kahit araw ng Sunday nandoon sa mall? Doon natin sila dinadala kay Moloch, sinasacrifice natin ang kanilang karunungan. At kapag tayo, oras ng panahon ng pagsamba, marami tayong katuwiran papanin natin sa ating mga anak na mas mahal natin ang mall, mas mahal natin ang Pokemon Go, pagmahal pa natin ang mga material na bagay nito. Tayo mismo nag-aalay ng ating karunungan ng ating mga anak kay Moloch. Anong gagawin natin pag umatake ng kaaway? Lumuhod tayo sa kanila. Itong tatay na ito, hindi niya iniisip ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi siya nag-iwan ng tamang legacy sa kanyang anak. Kaya lahat silang naniniwala sa pagsamba ng tatay, kahit sila, handa sila magpaalit, magpasunog doon sa apoy. Pero si Nehemiah, si Hezekiah, hindi siya nakisang-ayon sa paniniwala ng kanyang ama. Mag-isip tayo. Ano bang legacy na iiwan natin sa ating anak? Tumigas ang puso nila, maging materialistic, hindi nakilala ang Diyos. Pero napakatagal mo ng Kristiyano sa bahay na hindi mo nakita nilang nananalangin ka, hindi nakikita at narinig sa bibig mo kung gaano kadakila ang Panginoon. Anong pamana ang iiwan mo? Anong legacy? Ang pinaka-the best na pamana sa ating mga is faith in Christ. Sila'y masave. Sila'y maligtas. At ikalawang aral, mga kapatid, lagi natin itong pinag-aaralan, lagi natin narinig. Nasasandaling tayo gumawa ng divisyon. Unahin natin itanong sa salita ng Panginoon. Tungkol kay Hezekiah, nung siya magpakababa, hinanap niya ang salita ng Diyos. Pinabasa sa kanyang mga tauhan, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Pero sabi ni Ben,
Kapag nakita ng opportunity, kikita ko dyan, babanto ko dyan, agad-agad tayo. Hindi natin isinalang-alam ano bang kalooban ng Diyos. Tsaka nila pwede naman magsisi. Pero sisi tayo, hindi. Sa kanyang pananampalataya, sa isang lantad, na isang buhay na patutuo sa kanyang buong sambahinan. Kung ano ang kanyang pinapakitang tiwala sa Diyos, yun din ang nakikita at ginagawa ng kanyang sambahinan. Anong ginagawa natin kapag may problema? Kakagulo na tayo. Malakas na ang ating mga bibig, kanya-kanya tayong pagkatalo. At hindi tayo minsan manahimik at magkaisa. Ano hanapin natin sa Diyos? Ano bang pagkukulang natin? Ano ba tayo nagkamali? Kaya natin alamin sa Diyos anong dapat natin gawin. Sabi nga ng salmista, magsipagtahimik kayo, sabi ng Panginoon. Be peaceful and know that I am God. Be still. Manahimik mo na kayo at alamin niyo ako ang Diyos. Ako pa rin na nakaupo sa trono. Maghintay kayo. Masyado tayong magulo, masyado tayong adilantado sa lahat ng ating ginagawa. Maingay tayo sa ating buhay. Kasi magkaroon tayo ng time sa Panginoon. Pasapin siya. Magpakababa tayo. So, bagay na dapat natin alalahanin, hindi lahat ng araw atin. Hindi lahat ng araw atin. May araw talagang magsusulit tayo lahat sa Kanya. Maring problema natin ngayon, ang kaaway natin ay pagsupil sa atin ng Diyos. Pero ang pagsupil ng Diyos ay hantong sa ating pananampalataya sa Kanya. Pero kung di tayo pumasa sa pagsupil, kaya mapupunta tayo sa kasalanan. At ang pagsubok ng Diyos sa atin, siya pang magiging dahilan upang tayo mahulog sa kasalanan. Pagsubok palagi, tinutulot ng Panginoon upang tayo gisingin. At upang saliwain muli ang ating pagtitiwala sa Kanya. So, Paulo yan, sa kasaysayan ito, isa lang. Ang kawayan ng lahat, pagtiwala at maging tapat sa Diyos. Tayo naman. Opo, Panginoon, napakagulo po ng aming buhay. Maingay po sa aming kapaligiran, maging ang aming puso, ang aming kasipan. Paano namin harapin ang mga pangyayari sa aming buhay, sa aming kapaligiran. So, bigyan ng time na makagawa kami ng aming sariling time na magipagtagpo sa inyo, na magkaroon kami ng kapayapaan, katahimikan, upang muli-muli, makapag-gulay-gulay sa iyo kong talaga. Tulungan niyo mga Panginoon, napakabilis po ng takbo ng panahon. Napakaingay po ng takbo ng panahon. Lord, tulungan niyo kami gumawa ng panahon sa inyo upang kayo ay ating makita, makausap, makanig sa pamamagitan ng Diyos. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus.